Dinner time. Tahimik kaming kumakain sa hapagkainan. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang lipat na tingin sa amin ni Francine habang kumakain. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Kumain ka, Trixie, kailangan mong magpalakas. Darating bukas si doktora para tingnan ang kalagayan mo. Natigil lang ako sa pagmamasid kay Francine nang marinig ko na nagsalita si Marna Ashley. Kanina pa nito asikasong-asikaso si Trixie at alam kong hindi nakaligtas iyon sa mapanuring tingin ni Francine sa dalawa. Sorry to ask this, pero may nangyari po ba? Bakit namamaga po ang mga mata nyo? Nabitin sa ere ang pagkain na isusubo ko na sana nang biglang magtanong si Francine sa amin. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Mama at Trixie. Paano nga ba naman kasi magkatabi silang dalawa at halos subuan na ni Mama si Trixie habang kumakain? Ngayon ko lang na-realize na baka nagsiselos ito. Well, hindi malabong mangyari iyon dahil ang alam nito siya ang anak at si Trixie ay tinutulungan lang namin. Kahit papaano hindi ko maiwasan na biglang makaramdam ng awa kay Francine. Napag-usapan na namin kanina kung paano sasabihin dito ang totoo. Alam kong mahirap ito sa aking mga magulang na ipagtapat ang katotohanan sa pagkatao nito pero ayaw naming maging unfair kay Trixie. Gusto namin siyang ipakilala sa lahat ng aming mga kaibigan. Gusto namin ipagmalaki na sa wakas na tagpuan na namin siya. Nothing. Kumain ka na lang muna, anak. Mag-uusap tayo mamaya sa study room, nakangiting sagot ni Papa dito. Kaagad kong iniwas ang tingin dito nang mapansin kong tumingin ito sa gawi ko. Kahit hindi kami magkasundo, hindi ko kayang titigan ang nagtatanong nitong tingin. Nagigilty talaga ako at natatakot ako sa magiging reaksyon nito kapag malaman na niya ang katotohanan. Bigla naman po akong kinabahan. Bakit po ba napakaseryoso ng lahat? Sagot nito at inilapag na ang hawak na kutsara at tinidor sa kanyang pinggan. Tumitig ito sa gawin nila Mama at Trixie at hindi nakaligtas sa paningin ko ang kislap ng pagsiselos sa kanyang mga mata. Francine, anak, malalaman mo din mamaya. Kumain ka pa. Kaunti pa lang ang nakain mo nakangiting wika ni Mama dito. Sumandok ito ng ulam at inilagay sa pinggan ni Francine. Kaagad kong napansin ang pagngiti nito at muling hinawakan ang kutsara at tinidor at ibinalik ang atensyon sa kinakain. Pagkatapos kumain kaagad nagyaya si Papa sa study room. Tinitigan muna kami ni Papa isa-isa bago nagsalita. Francine, kung ano man ang malalaman mo ngayong gabi, huwag mo sanang kalimutan kung gaano ka namin kamahal. Nag-umpisang wika ni Papa, tahimik lang kaming nakikinig dito at nang sulyapan ko si Mama, kita ko sa mukha nito ang pag-aalangan. What is it pa? Alam niyo po, kanina ko pa napapansin na ang weird niyo. May nangyari po ba habang nasa school ako? And bakit parang namamaga ang ilalim ng mga mata niyo? Sagot naman ni Francine. Ryder, pwede bang ipagpaliban na lang muna natin ito? Hindi ko kaya, narinig kong wika ni Mama. Malalim akong naabuntong hininga bago sumabat. Ma, malalaman at malalaman din naman ni Francine ang totoo. Nandito na tayo at mas maigi na sabihin na natin sa kanya ang lahat, sagot ko. Anong totoo? Kuya Charles, please sabihin niyo sa akin. Huwag niyo naman akong patayin sa matinding curiosity, sagot ni Francine. Baka sa mukha nito ang matinding pagtataka. Hindi kita kapatid. Hindi tayo magkadugo at lalong hindi ka anak nila Mama at Papa, seryoso kong sagot. Kaagad na nanlaki ang mga mata nito kasunod ng pagak na pagtawa. Are you kidding me? Kuya, alam kong noon pa man mainit na ang dugo mo sa akin, pero huwag mo naman akong biurin ng ganito. Baka mamaya maniwala ako sa sinasabi mo sagot nito at kaagad kong napansin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Para naman piniga ang puso ko sa nakita kong ito. Paano nga ba sasabihin sa kanya ang katotohanan na hindi ito masasaktan? Iyon ang totoo, anak. Sorry. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Hindi ka man ang galing sa sinapupunan ko pero itinuring kitang galing sa akin. Minahal kita ng sobra. Sagot ni Mama at kaagad na lumapit kay Francine at niyakap ito. Kaagad kong napansin ang pagkatulala ni Francine habang nakatitig sa akin. Nag-uunahan na sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi. Joke po ba ito? Pinaprank niyo lang ako, di ba? Sagot nito sa basag na boses. Umiling si Mama. Iyon ang totoo, anak, at patawarin mo kami kung ngayon lang namin ipinagtapat sa iyo, sagot ni Mama sa kabila ng paghikbi. Kaagad na umiling si Francine. Bakas ang pagkalito sa maganda nitong mukha. Paano? Hindi.
Nananaginip lang po ako, di ba? Hindi ito totoo, sagot nito at kaagad na kumalas sa pagkakayakap kay mama. Mabilis itong tumalikod at nagmamdaling naglakad papunta sa pintuan. Francine! Anak! Palagi mong tandaan, mahal na mahal ka namin, pasigaw na wika ni mama. Sandaling lumingon si Francine bago nito tuluyang binuksan ang pintuan ng study room at lumabas. Charles, sundan mo siya. Baka kung ano ang gawin niya, kaagad na utos ni Papa sa akin at dinaluhan nito si Mama na noon walang patid ang pag-iyak na pasulyap muna ako kay Trixie bago tuluyang lumabas ng study room. Mabuti na lang pagkalabas ko nakita ko ang isang kasambahay. Kaagad ko itong tinanong kung napansin nito kung saan nagpunta si Francine, itinuro nito ang labas ng mansion, kaya nagmamadali akong naglakad papunta doon. Francine, let's talk, sigaw ko habang inililibot ang tingin sa paligid. Naglakad ako papuntang gate dahil gusto kong bilinan ang guard. Hindi pwedeng makalabas sa lugar na ito si Francine dahil baka kung ano ang gawin nito. Naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman at hindi ko maiwasan na mag-alala kung ano ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito. Sana lang matanggap ni Francine ang lahat. Sana lang maging malawak ang pangunawa nito katulad ni Trixie. Nagpasya akong naglakad papunta sa likurang bahagi ng mansion at umaasa na mahanap ito. Alam kong sa mga sandaling ito kailangan nito ng kausap. Nararamdaman ko ang sakit ng kalooban na pinapasa nito ngayon. Kaya pala iba ang trato mo sa akin noon dahil hindi naman talaga tayo magkapatid, narinig kong tanong nito. Napalingon ako. Nabuhain ako ng loob nang makita ko na nakatayo sa likuran ko si Francine habang umiiyak. Parang biglang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ko dahil sa nakikita kong pagdurusa nito. Ano nga ba ang pwede kong gawin para maibsan ang sakit ng damdamin na nararamdaman nito ngaon? Ano nga ba ang pwede kong maitulong gayong noon pa man hindi na kami magkasundo? Ano ba ang kasalanan ko, bakit pinaparusahan ako ng ganito? Naging mabait naman akong anak pero bakit nasasaktan ako ngayon? Bakit napakasakit tanggapin ang lahat? Kanino ako nanggaling? Sino ang tunay kong mga magulang, umiiyak na wika nito sa akin? Sa isang iglap biglang nawala ang matapang na si Francine. Kitang-kita ko ang hirap na nararamdaman nito ngayon. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. I am sorry. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat, Francine. Pero ito ang katotohanan. Ayaw naming na habang buhay kang maniniwala na kami ang kadugo mo. Alam kong masyadong unfair sa iyo ang lahat pero wala tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat, sagot ko. No. Ang sakit. Sana noon pa sinabi niyo na sa akin ang tungkol dito. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito ngayon, sagot nito sabay iling. Hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko ito at sa kauna-unahang pagkakataon hinawakan ko siya sa kanyang mga kamay. Francine, listen to me. Walang magbabago. Bahagi ka pa rin ng pamilya na ito. Hindi ka man namin kadugo, itinuring ka namin na hindi na iba sa amin. Isipin mo din sana kung gaano ka kamahal ni Mama. Kung gaano kasakit sa kanya na ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Malumanay kong wika. Pilit kong hinuhuli ang tingin nito. Gusto kong titigan niya din ako sa mga mata para malaman niya kung gaano ako kasinser sa sinasabi ko ngayon. No. Simula ngayong araw mababago na ang lahat. Hindi niyo ako kadugo at ngayon palang magpapaalam na ako sa inyo. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa lugar na ito, lumuluhan nitong wika. Kaagad akong umiling. Tutol ang kalooban ko sa sinabi nito ngayon. Hindi pwede. May posibilidad na mahapahamak ito kung ipipilit nito ang gusto niya. Masyado lang siyang nasaktan sa mga nangyari kaya nasasabi niya ang katagang ito ngayon. Kailangan namin siyang gabayan para matanggap niya ang lahat. Hindi ako papayag. Kahit na anong mangyari kapatid pa rin kita, Francine. Hindi kami papayag na alis ka sa poder namin. Dito ka lang sa mansion at hindi magbabago ang lahat. Ikaw pa rin ang Francine na pinalaki at minahal nila Mama at Papa, seryoso kong sagot. Saglit itong natigilan at tumitig sa akin. Hindi ba't ayaw mo naman talaga sa akin? Ito na iyong pagkakataon para mawala ako sa landas mo. Ito na iyong hinihintay mo, kuya, sagot nito. Umiling ako. Kalimutan mo na sana ang lahat ng iyon. Hindi ko gustong mawala ka sa amin, Francine. Pangako, walang magbabago. Bahagi ka na ng pamilya na ito. Hindi kami papayag na mawala ka sa amin. Alam mo naman siguro kung gaano ka kamahal ng pamilyang ito, di ba?
Naramdaman mo naman siguro kung gaano kakahalaga sa amin, sabot ko. Tinitigan ako nito habang patuloy ang pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na ako nakatiis pa kundi niyakap ko na ito. Gusto kong ipadama dito na hindi siya nag-iisa. Gusto kong mapawi kahit papaano ang sakit ng kalooban na nararanasan nito ngayon. Kahit sa simpleng yakap man lang maramdaman nito kung gaano siya kahalaga sa amin. Na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kuya! Natatakot ako. Pakiramdam ko hindi na ako kumpleto. Na may kulang na sa pagkatao ko, mahina nitong wika sa akin sa kabila ng paghikbi. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Ipangako mo sa akin na hindi ka magbabago, Francine. Na ikaw pa din ang dating Francine na nakilala ko, nakangiti kong wika dito habang titig na titig sa kanyang magandang mukha. Kaagad kong napansin ang pag-iwas ng tingin nito sa akin bago sumagot. Kahit natarayan pa rin kita, ayos lang sayo. Hindi mo ako palalayasin, sagot nito. Hindi ko maiwasan na matawa. May pagkabata isip pa rin pala ito. Kahit na araw-araw mo akong tarayan, ayos lang. Ano ang magagawa ko, doon ka masaya sagot ko at hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Pinunasan ko ang basang mukha nito dahil sa luha gamit ang aking kamay. Kaagad itong kumalas sa pagkakayakap sa akin at umatras. Yuk! Marumi yata ang kamay mo, kuya. Baka magkatagihawat ako niyan wika nito sabay pahid ng kanyang mukha. Kung makaasta akala mo naman madumi ang kamay ko na inihawak dito. Grabe ka naman sa akin. Malinis kaya ang kamay ko, pagbibiro kong wika sa kanya. Kaad kong napansin ang pag-ismid nito. Bakit amoy ulam, tanong nito. Hindi ko maiwasan na matawa. Inamoy ko ang kamay ko at napangiwi ako. Amoy ulam nga kaya muli akong tumawa. Nano? Sorry naman. Paano ba yan, ayos na tayo? Pwede na tayong pumasok ulit sa loob, pagyayaya ko dito. Kaagad kong napansin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata bago sumagot. Bakit nga pala bigla niyong ipinagtapat sa akin ang tungkol dito? Dahil ba kay Trixie, tanong nito. Hindi ko maiwasan na magulat. Hindi pa pala namin nabanggit sa kanya na si Trixie ang nawawalang anak at kapatid ko. Huwag mo sanang isipin na si Trixie ang dahilan. Noon pa namin dapat ito ipagtapat sa iyo, Francine. Kaya lang natatakot kami sa magiging reaksyon mo. Hangat maari ayaw namin na nakikita kang nasasaktan, sinsero kong sagot. Tumitig ito sa akin. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Masakit sa akin ang lahat ng ito, Kuya Charles. 16 years akong naniwala na kayo ang pamilya ko, sagot nito at muling tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I know. And sorry for that, Francine. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Masakit din sa amin ang lahat ng ito. Kaya sana kahit alam mo na ang katotohanan sa pagkatao mo, huwag kang magbago. Ipagpatuloy mo lang ang dating Francine na kilala namin, sagot ko. Ayaw kong magdamdam. Mahal na mahal ko sila mama at papa. Hindi ko sila ipagpapalit kahit kanino, kahit pa sa tunay kong pamilya. Siguro nga wala akong choice kundi ipagpatuloy ang buhay. Naging perpekto naman ang buhay ko sa piling nyo, kaya wala akong dapat na ipagdamdam, diba? Na hindi ako dapat malungkot ng ganito, sagot nito. Kaagad akong tumango. At mas lalong magiging perfect ang buhay mo, mayong alam mo na ang totoo. No more secrets, Francine, nakangiti kong sagot. Yes, no more secrets, sagot nito kasabay ng muling pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Muli ko itong nilapitan at hinawakan sa kamay. So let's go inside. Hinihintay ka nila, mama. Ayaw mo naman siguro na makita si mama na umiiyak, diba? Alam mo naman siguro kung gaano kakahalaga sa kanya. Mas mahal ka pa nga niya compare sa akin pagyaya ko dito. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito sabay tango. Yeah. Mas mahal niya ako compare sa'yo. Kaya nga nagsiselos ka Kaya nga palaging mainit ang ulo mo sa akin, sagot nito. Muli akong natawa. Pilya talaga. Umiiyak na nga talagang isinisingit pa nito ang tungkol sa selosan na yan. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa kilos ni Francine habang naglalakad kami pabalik sa loob ng mansyon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Muli kong hinawakan ang kamay nito kaya naman napatitig ito sa akin. Kagad ko itong mintian at pinisil ang kanyang palad. Gusto kong ipadama dito na nandito lang ako bilang kinikilalang kuya niya. Relax.
Tandaan mo, walang magbabago, wika ko dito. Tipid itong ngumiti pero hindi pa rin maitago ng mga mata nito ang lungkot. Marahan akong napabutong hininga. Mukhang kailangan ko munang gampanan ang pagiging the best kuya nito simula ngayong gabi. Hindi ito pwedeng pabayaan at inisin dahil masyado itong fragile sa kanyang nararamdaman. Kailangan iparamdam dito kung gaano siya kahalaga sa pamilya namin para naman mabawasan ang lungkot na nararamdaman nito ngayon. Francine anak, kaagad na salubong sa amin ni mama nang makapasok kami sa living room. Kaagad itong yumakap kay Francine na umiiyak kaya wala akong choice kundi bitiwan ang kamay nito kahit na gusto ko pang hawakan iyon. Bira lang kasi mangyari sa amin ang ganitong bagay at gusto ko sanang sulitin. Mal, narinig kong wika ni Francine. Basag ang boses nito kaya alam kong umiiyak na naman ito. Wala sa sariling napaupo ako sa sofa. Sa tabi ni Trixie. Kuya! Kawawa naman si Francine. Sana matagpuan din niya ang tunay niyang pamilya. Baka hinahanap na din siya, wika ni Trixie sa akin. Binalingan ko ito ng tingin at minisyan. Sana nga. Pareho kayong biktima ng sitwasyon. Ang kaibahan niya lang, lumaki siya ng maayos sa piling namin samantalang ikaw, lumaking nagdurusa, sagot ko. Kaagad na may namuong luha sa mga mata ni Trixie sa sinabi kong iyon kaya muli akong nagsalita. Ngayong nandito ka na sa piling namin, hindi na ako papayag pa na maranasan mo ang lahat ng hirap Trixie. Sisiguraduhin namin na mabubuhay kang masaya at kontento sa piling namin. Nabanggit ko na ba sa'yo kanina? Welcome home Trixie, wika ko kasabay ng lalong pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Kaagad kong naramdaman ang pagyakap nito sa akin. Kuya Charles, umiiyak nitong wika. Napangiti ako at tinapik-tapik ito sa kanyang likod. Tahan na. Hindi ka na dapat pang umiyak ngayon, mahal na mahal kita kapatid ko at poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Sisiguraduhin ko na hindi ka na malalapitan pa ng mga masasamang tao. Hindi ka na maaapi at lalong hindi ka na maabuso, wika ko dito. Tanging paghikbilang ang naging sagot nito kaya naman hinayaan ko na lang. Alam kong masyado pang magulo ang sitwasyon ngayon. Pero pasasaan ba at maayos din ang lahat? Lalo na ang tungkol kay Francine. Alam kong ito ang mas pinakaapektado ngayon kaya dapat ko din itong bigyan ng oras baka kung ano ang maisip nitong gawin at hindi ko talaga matatangap kung may masamang mangyari dito. Mabilis na lumipas ang gabing iyon. Sa wakas nagkalabasan din ng mga damdamin at emosyon. Nangako si Francine na hindi siya gagawa ng anuman hakbang na hindi ipapaalam sa amin. Walang magbabago sa samahan ng pamilya. Mananatili siyang parte ng pamilya namin. Mananatili siyang kapatid ko at kahit na masakit sa tainga sa tuwing naririnig kong tinatawag ako nitong, Kuya, wala akong choice kundi tanggapin yon. Kapatid naman talaga ang tingin nito sa akin, kaya wala akong magagawa kundi pagbigyan na lang muna ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kitang-kita ko kung gaano kasaya sila mama at papa sa presensya ni Trixie samantalang kapansin-pansin naman ang lungkot sa mga mata ni Francine. Hindi ko ito masisisi. Kailangan talaga nito ng time para maghilom ang sugat na nilikha ng nakaraan. Laking pasalamat lang namin dahil sa kabila ng mga nangyari pursigido pa rin ito sa kanyang pag-aaral. Kung sa iba siguro nangyari baka nagrebelde na. Pero kakaiba si Francine, mas lalo itong nagsisipag ngayon. Dahil sa mansion na ako palaging umuwi, hindi nakaligtas sa akin na bahay at school lang ang routine ng buhay nito. Sigurado ka ba anak? Ayaw mong sumama sa mall, linggo at iyon kaagad ang narinig ko habang palapit ako kina mama at Francine dito sa garden. Ayos lang po talaga ako malapit na po ang exam namin at mas gusto ko pong mag-review na lang muna, pilit ang itinasagot ni Francine habang nagsasalita. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang lungkot ng oras nito. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Kailan kaya burnalik ang dating Francine? Ang masungit na Francine. Ang palasagot na si Francine. Mas gusto ko ang ugali nito noon kaysa ngayon. Ayaw kong nakikita itong malungkot. Last week hindi ka din sumama sa amin ah. Hindi pa rin ba tapos ang exam nyo? Sandali lang naman tayo anak kaya sumama ka na, muling pag-aaya ni mama habang nakangiti. Mukhang hindi nito tatantanan si Francine hanggang hindi pumapayag. Nagpa siya akong lapitan sila. Mamamasyal po ba kayo today? Wala akong gagawin ngayon. Sasama na lang din ako sa inyo ma, kaagad na sabat ko nang makalapit sa kanila. Kaagad naman napatingin sa akin si Francine. Aba, first time yan kuya ah.
Hindi ka naman sumasama sa amin tuwing namamasyal kami noon sagot kaagad nito sa akin. Kaagad ko itong inisyan. Wala akong lakad na yun kaya nagpa siya akong sumama. Sige na magbihis ka na para makaalis na tayo. Balak ko pa naman manlibre sa inyong dalawa ngayon ni Trixie, sagot ko sabay kindat dito. Kaagad kong napansin ang pagngiti nito na siyang nagpagaan ng pakiramdam ko. Sure ka? Wala ba kayong date ni Zenny ngayon? Yung shota mong parang bangkay sa sobrang payat, sagot nito. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Kaagad naman natawa si Mama. Matagal na kaming hindi nagdi-date. Ayaw ko sa babaeng tamilmil sa pagkain. Nakakawalang gana kasama. Sagot ko. Kaagad kong napansin ang pag-ismid nito kaya muli akong nagsalita. Sige na magbihis ka na para makaalis na tayo. Magpaganda ka ha? Ayaw ko ng dugyot na kasama. Baka pagtawanan tayo ng mga tao sa labas, may halong pang-aasar sa boses na wika ko dito. Tinaasan lang ako ng kilay at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong natatawa. Huy! Ikaw talaga. Grabe ka kung mang-asar kay Francine. Hinay-hinay lang Charles, alam mo naman na may pinagdadaanan pa ang batang iyon saway sa akin ni Mama. Inisyan ko naman ito. Ito ang paraan ko para gumaan ang nararamdaman ni Francine napansin niyo po kanina ayaw niyang sumama sa inyo. Pero noong ginamitan ko ng teknik na alam ko ayon nakalimutan ang lungkot niya. Gusto nang sumama, sagot ko. Narinig ko ang marahan na pagbuntong hininga nito bago sumagot. Sana bumalik na siya sa dati. Nitong mga huling araw nararamdaman ko ang pagiging alof niya sa amin. Lalo na kapag nasa paligid lang si Trixie. Namimiss ko na ang dating Francine. Namimiss ko na ang pagiging malambing niya sa akin, bakas ang lungkot sa mga mata ni Mama habang sinasabi ang katagang iyon. Marahan akong napabuntong hininga. Hayaan mo mababalik din siya sa dati. Kailangan lang talaga natin ang mahabang pasensya at malawak na pangunawa para sa kanya. Magiging maayos din ang lahat. Nakangiti kong sagot. Sana nga anak. Nasasaktan ako tuwing nakikita ko na nalulungkot si Francine. Kahit na anong mangyari, ituturing ko siyang anak at hindi magbabago yon. Sana tuluyan ng matanggap ni Francine ang lahat-lahat. Sana muli kong masilayan ang matatamis niyang ngiti sa labi, sagot ni Mama. Natuloy din ang pamamasyal at masasabi ko na isa ito sa hindi ko makakalimutan na masayang araw ng buhay ko. Ito ang kauna-unahang nakasama ko na buo ang pamilya ko. Kumpleto kami at may bonus pa. Walang iba kundi si Francine. Alam kong mali ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit ako naguguluhan din hindi dapat Sa amin siya lumaki at anak na ang turing sa kanya nila Mama at Papa. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ko talaga matanggap na habang buhay niya akong ituturing na kapatid. Ayaw ko talaga dahil hindi kami magkadugo at hindi ko matanggap na kapatid lang ang tingin nito sa akin. Habang buhay. Kumpleto kami. Kasama ko sila Mama, Papa, Trixie at Francine. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Lalo na kapag nakikita ko ang ngiting nakaguhit sa labi ng mga mahal ko sa buhay. Of course, maliban lang kay Francine. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso nito. Siguro naninibago pa rin talaga siya lalo na sa presensya ni Trixie. Dati kasi nasa kanya lang buong atensyon ng mga magulang ko. Pero iba na ngayon. Hati na ang atensyon nila Mama at Papa sa pagitan nilang dalawa ni Trixie. At alam kong malaking epekto iyon sa nararamdaman ni Francine ngayon. Teka, gusto niyo bang kumain muna bago tayo mag-shopping? Tanong ni Papa sa amin. Sinipat ko ang aking suot na relo. Halos 12:00 na ng tanghali. Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Late na kasi kami nakaalis ng mansion kanina. Sure. Mas mabuti pa nga siguro Ryder. Mukhang gutom na ang mga anak natin, sagot naman ni Mama at isa-isa kaming tinitigan. Saan niyo gustong kumain, sagot ko. Walang nagsalita. Tumingin ako kina Trixie at Francine pero mukhang walang balak ni isa sa kanila ang mag-suggest. Ikaw Trixie, saan mo gustong kumain? Tanong ko na lang sa kapatid ko. Kaagad itong umiling. Hindi ko po alam kuya. Kahit saan, ayos lang sa akin. Wala naman po akong alam na restaurant sagot nito. Kay Francine ako tumingin. May maisuggest ka ba kung saang restaurant tayo kakain Francine? Tanong ko dito. Umiling din ito. Wala sariling napatingin din ako kila Mama at Papa. Pareho din silang umiling kaya napakamot ako ng aking ulo.
Mukhang nasa akin ang huliing desisyon. Doon na lang tayo kakain sa paboritong restaurant ni Francine. Iyong may masarap na cake, wika ko sabay sulyap kay Francine. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng tipid ng ngiti sa labi nito. Kaunting hilot na lang at babalik din ito sa dati. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Halina kayo at gutom na ang lahat, sagot naman ni Papa Ryder, at kaagad na hinawakan nito si Mama sa kamay at nagpatsiuna na silang naglakad. Kuya, pwede bang sumunod na lang ako? May titignan lang ako sa bookstore. Promise, sandali lang ako, paalam naman ni Francine sa akin. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Sasamahan kita, sagot ko dito. Kaagad itong umiling. Sandali lang naman kuya eh. Sige na. Promise, susunod kaagad ako, sagot nito. Kung ganoon sasama na ako sa iyo, Francine. May libro din akong gustong tingnan sa bookstore, sabat naman ni Trixie. Sure ka? Baka hanapin ka nila Mama at Papa, tanong naman ni Francine dito. Hindi nila ako hahanapin. Lalo na at ikaw ang kasama ko, ngiting-ngiti naman na sagot ni Trixie. Alam kong may gap sa pagitan ng dalawang ito kaya hindi sana ako papayag. Simula nang malaman ni Francine na si Trixie ang tunay na anak, nagkaroon na ng malaking harang sa pagitan ng dalawa. Hindi naman sila nag-aaway pero hindi din naman nagpapansinan. Alam kong sa kanilang dalawa si Francine ang umiiwas. Sige, bahala ka. Let's go na, wika ni Francine at nagmamadaling tumalikod. Kaagad naman itong sinundan ni Trixie. Nasundan ko na lang sila ng tingin bago nagpa siya na sundan sila Mama sa resto. Kabisado ni Francine ang mall na ito kaya walang dapat na ipag-alala. Isa pa, tumutupad naman ito sa usapan. Nasaan ang dalawa? Kaagad na tanong ni Mama sa akin nang makalapit ako sa kanila. Pareho na silang nakaupo at may hawak na menu booklet. Naupo ako sa bakanting upuan bago sumagot. Dumaan lang po ng bookstore. Naka-order na po ba kayo? Sagot ko. Hindi pa. Ano ba ang gusto mo? Kay Trixie at Francine ako na ang bahalang umorder ng para sa kanila. Alam ko na ang hilig ng mga iyon, sagot ni Mama. Sininyasan ko ang waiter at lumapit naman kaagad ito. Umorder kami ng mga pagkain at hindi namin kinalimutan ang favorite cake ni Francine na favorite na din daw ni Trixie dahil dito din pala sila kumain last week. Bakit ang tagal naman yata nila? Narinig kong tanong ni Mama nang mapansin ko na isa-isang nagsidatingan na ang aming orders na pagkain. Muli kong sinipat ang suot kong relo at nagpa siyang tumayo. Pupuntahan ko na lang po muna sila sa bookstore. Baka masyadong nalibang ang dalawang iyon at hindi na malaya ng oras, paalam ko kina Mama at Papa. Kaagad naman silang tumango. Sige anak. Baka lumamig ang pagkain, sagot ni Mama at tuluyan na akong naglakad palabas ng restaurant. Malapit lang naman sa resto na ito ang bookstore, kaya mabilis ang hakbang ko na naglakad papunta doon. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko na may kumusyon akong natatanaw habang palapit ako sa entrance ng bookstore. I don't care. Hind mo siya kadugo, narinig kong sigaw ng pamilyar na boses na yon. Mabilis ang hakbang kong napalapit sa umupukan ng ilang tao at nagulat ako sa nasaksihan. Si Francine, may kasubunutan na babae samantalang si Trixie naman hawak ng isang medyo may edad na babae. Anong kaguluhan ito? Kaagad sigaw ko kaya napatingin sa akin ang lahat. Kuya! Ilayo mo ako sa kanila. Gusto nila akong ibalik kay Dominic, kaagad na sigaw ni Trixie sabay malakas na nagpumiglas sa babaeng may aid na may hawak dito. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pasa nito sa mukha. Bigla akong nakaramdam ng galit. Mabuti na lang at nakawala si Trixie sa pagkakahawak sa may edad ng babae, kaya si Francine naman ang pinagtuunan ko ng pansin na may kasabunutan na babae. Mukhang wala ni isa man sa kanila ang gustong sumuko. Gusto yata mag-ubusan ang buhok kaya galit akong lumapit at hinawakan ang kamay ng babaeng kaaway ni Francine at pinilipit ang braso nito para makabitaw ito. Anong nangyayari dito? Charles, narinig kong sigaw ni Papa. Laking pasalamat ko dahil sumunod ito. Papa, siya si Jezabel, gusto niya akong ibalik kay Dominic, kaagad na sumbong ni Trixie sabay lapit kaya Papa Ryder. Bakas ang takot sa mukha nito at napakapit pa sa aming ama. Gustuhin ko man itong lapitan pero hawak ko din naman si Francine na gusto pang sumugod sa kaaway nito. Kaagad na nanlisik ang mga mata ni Papa. Akmang lalapitan nito ang medyo may edad ng babae pero nagsidatingan na ang mga security guard. Kaagad silang pumagitna dahil masyado nang mataas ang tensyon. Baka lalong magkasakitan.
How dare you? Ikaw pala ang binabanggit ni Trixie na Jezabel niya. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong paglapastangan sa anak ko, galit na sigaw ni Mama. Nagulat ako. Sumunod din pala ito. Kaagad itong lumapit sa Jezabel na tinutukoy ni Trixie at kaagad na binigyan ng mag-asawang sampal. Hindi na ito napigilan ng guard. Hindi marahil nila inaasahan ang pagdating ni Mama. Mukhang hindi pa nakabawi sa pagkagulat ang kinikilalang tiyahin ni Trixie, at gulat itong nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin hawak ang nasaktang pisngi. Samantalang si Francine naman ay muli nitong dinaluhong ang kasabunutan nitong babae. Mahirap pala pigilan ang babaeng ito. Akala mo mapapalagpas ko ang ginawa mong pagkalmot sa akin. Halika dito. Kakalbuhin kitang gaga ka. Sigaw ni Francine at hindi ko na ito napigilan pa nang muli nitong hilahin ang kaaway niya. Pareho pa silang natumba sa sahig. Ang kaibahan niya lang panalo si Francine. Sinakyan nito ang babaeng nakahiga at pinagsasampal. Napnagiwi ako at kaagad itong hinatak. Mahirap na. Baka makapatay pa ito. Parang hindi na nito kontrolado ang sarili. Baka maging kriminal pa ito nang wala sa oras. Tama na. Guard, ilayo mo silang dalawa sa amin. Tumawag kayo ng pulis dahil hindi ko mapapalagpas ang nangyayaring ito. Utos ko la guard habang mahigpit kong hinahawakan si Francine. Galit na galit kasi ito at gusto kong malaman kung paano nag-umpisa ang gulong ito. Imbes na masayang pasayalan ang magaganap, nauwi pa yata sa riyot. Mahirap pala makaaway ang babaeng ito. Napakatapang. Hindi basta-basta bumibitaw. Mabuti na lang at hindi yata sanay si Trixie sa away. Mahigpit itong nakahawak kay Papa Ryder samantalang si Mama naman ay bakas ang galit sa mga mata habang nakatitig sa kinikilalang tiyahin ni Trixie. Mukhang sira ang linggo namin. Sa hospital pa yata ang bagsak namin dahil sa mga kalmot na natamo ni Francine at pasa sa mukha ni Trixie. Sa gulong iyon may isang paris ng mga mata na seryosong nanonood. Pag-ari ng nag-iisang Dominic de la Fuente. Last week nandito din siya sa mall na ito. Umaasa siyang masilayan niyang muli si Trixie at hindi naman siya nabigo. Gustuhin niya manglapitan ito pero ayaw niya munang gumawa ng hakbang na lalong magpapagulo ng sitwasyon. Ayaw din niyang lalo siyang katakutan ni Trixie. Halos hindi niya mafkurap ang kanyang mga mata habang direktang nakatitig kay Trixie May. Hindi na napansin ng pamilya Sebastian dahil abala sila sa galit na nararamdaman sa dalawang babaeng kaharap. Ang kinikilalang tiyahin ni Trixie at ang anak nito. Wala siyang pakialam sa mga taong nakapalibot dito. Basta ang gusto niya lang ng mga sandaling ito ay magsawa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa maamong mukha ni Trixie. May magandang nangyari din naman pala kahit papaano ang pagtakas nito sa kanya noon. Nakilala nito ang tunay niyang pamilya na kahit nasa hinagap hindi niya din inaasahan. Anak pala ito ni Ryder Sebastian. Alam niyang hindi din basta-basta ang pamilya Sebastian. Bilyonaryo din ito gayunpaman alam niya sa kanyang sarili na mas mayaman siya dito. Kayaman ang nana niya sa namayapan niyang ama. Kaya niyang kunin si Trixie sa poder nila ng harap-harapan. Pero syempre hindi niya gagawin iyon. Kahit papaano may puso pa din naman siya. Kaya niyang maghintay ng tamang panahon. Hahayaan niya munang mamuhay ito kasama ng kanyang mga magulang. Pasasaan ba at mapapasakamay niya din ulit ito? Hindi din naman siya papayag na may ibang lalaking aali-aligid dito. Matagal din niyang kinumbinsi ang tiyahin nitong si Isabel na ipaubayan niya na lang si Trixie sa poder niya. Unang kita niya palang dito noon hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Alam naman niya sa sarili niya na bata pa ito pero ano ang magagawa niya? Hindi din kasi lingid sa kaalaman niya na inuumpisahan na itong manyakin ng asawa ng kanyang kinikilalang tiyahin. Kaysa mapahamak pa ito nagpasya siyang offeran ng malaking halaga ang tiyahin nito para tuluyan na itong mapasa kamay niya. Binili niya ito sa kahit sa magkanong halaga para mapalapit ito sa kanya. Pero masyado palang matigas ang ulo ng babaeng iyon. Nagawa siya nitong takasan at muntik ng malagay sa alanganin ang buhay nito dahil nabaril ito ng isa sa kanyang mga tauhan. Muntik na din mabasag ang bayag niya ng araw na iyon dahil sa malakas na sipa na natamo niya mula dito. Of course wala na ang taong iyon. Nang malaman niya ang nangyari siya na mismo ang nagawad ng kaparusahan. Pinagpipiestahan na ng mga uod sa ilalim ng lupa ang katawan ng taong iyon. Hindi siya papayag na sasakatan lang ng kung sino-sino ang babaeng aminado siya na malaking parte ng puso niya ang nakuha nito.
Boss, mukhang ayos na po ang kalagayan ni Miss Trixie pagkatapos siyang tamaan ng bala ni Berto. Gusto niyo po bang lapitan namin siya at iharap sa inyo? Tanong ng malaking taong katabi nito. Si Ricardo. Ang kanyang kanang kamay. Kaagad na umiling si Dominic. Huwag na. Patapusin mo lang ang tensyon at iharap mo sa akin ang Sabel na iyan at ang anak niya. Ako ang magpaparusa sa kanya sa ginawa nila sa Trixie ko ngayon araw, sagot ni Dominic sa kanyang tauhan habang hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig kay Trixie. Wari ay sinasaulo nito lahat ng meron sa pagkatao ng babaeng hindi maalis-alis ay isipan niya. Kitang-kita niya kung paano ito kumapit sa amang si Riley Sebastian habang nanginginig sa takot. Hindi niya mapigilan ang mapailing. Mukhang malaking trauma talaga ang ibinigay niya dito. Pero pasasaan ba maalis din ang trauma na yon? Kailangan niya lang ito bigyan ng kahit kaunting panahon para makarecover. Nagpatawag po ng mga pulis ang pamilya Sebastian boss. Galit na galit si Ryder Sebastian at gusto yatang ipakulong ang mag-inang Sabel, sagot naman ng guard. Pagkatapos ng kaguluhan na ito iharap niyo sa akin ang Sabel na iyan at ang anak niya. Ako ang magpaparusa sa ginawa nila sa sweetheart ko, nakangisi niyang sagot. Isinuksok pa niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng pantalon at naglakad paalis. Kaagad naman sumunod dito ang kanyang mga tauhan. High-profile person si Dominci de la Fuente. Nag-iisang anak ng tusong negosyante ng bansa. Masyadong naging kontrobersyal ang mga magulang nito noong pareho pang nabubuhay. Ang ama niya ay kilalang pinakamalupit at pinakatusong tao ng bansa. Napapabalita ang pinapatay nito lahat ng mahigpit na kakalaban sa negosyo. Mahilig din mang-angkin ng mga lupain kaya naman lahat takot sa kanya. Hindi din ito mapapanagot ng batas sa lahat ng kasamaan na ginawa nito dahil marami itong koneksyon na nakaupo sa gobyerno. Naniniwala ito noon na pera lang ang katapat ng lahat. Kaya niyang magpaikot ng tao gamit ang kanyang salapi. Mas naging kontrobersyal ang pamilya nila nang mamatay ang ina ni Dominic. Maraming haka-haka ang lumabas sa social media na pinatay ito ng kanyang ama dahil ng lalaki. Gayunpaman hindi naman napatunayan ang tungkol doon at hindi din naman nakulong ang ama nito. Kayang-kaya nitong lusutan ang batas na siyang minana ng batang Dominic de la Fuente ngayon. Kung anong klaseng pag-ugali meron ang ama nito noon, nakikita ngayon sa ugali ng binatang de la Fuente. Kung kailan matatapos ang paghahari-harian nito sa ngayon panahon na lang ang makakapagsasabi. Diretsyong naglakad si Dominic sa opisina ng mall habang patuloy sa pagsunod sa kanya ang kanyang mga bodyguard. Pagkapasok kaagad itong naupo sa kanyang swivel chair at binuksan ang laptop na nasa harap niya. Ano na ang nangyari sa ibaba? Kaagad na tanong niya sa kanyang tauhan. Dumating na po ang mga pulis boss. Pinahuli na ni Mr. Sebastian ang mag-inang Sabel. Pursigido silang makulong ang dalawang iyon. Hindi matanggap ng pamilya ang ginawang pananakit ng mga ito sa kanilang mga anak, balita nito kay Dominic. Hindi na sumagot si Dominic. Itinutok nito ang kanyang tingin sa monitor ng laptop. Tumipa ito ng makailang ulit at tumayo na at nagmamadaling lumabas ng opisina. Pag-ari niya ang mall na ito at pwede niyang gawin lahat ng gusto niya. Samantalang sa presento ang bagsak ng pamilya Sebastian para maghain ng formal na kaso. Hindi nila mapapalagpas ang gulo na nangyari kanina lang. Gusto nilang maparusahan ang nanakit kina Trixie at Francine. Patawad po hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Masyado lang akong nag-alala na baka kami ang balikan ni Dominic kaya kagustuhan ko na maibalik si Trixie sa kanya, nagawa namin ang bagay na yon, nagsusumamo na wika ni Sabel sa mga magulang ni Trixie. Kaagad na umiling si Ryder. Alam nyo, hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa inyo sa ginawa niyong pagkukop sa anak ko o hindi. Pero ito lang ang masasabi ko. Lubayan nyo na ang anak ko dahil magkakamatayan tayo kapag subukan nyo pang hawakan kahit na ang dulo ng kanyang buhok. Hindi mo siya pamangkin kaya kalimutan mo na siya at bilang kabayaran sa pagpapalaki nyo sa kanya, kakalimutan ko ang ginawa nyo sa kanya kanina at umaasa ako na hindi na muling mag-cruise ang landas natin, mahabang wika ni Roger. Napakurap ng makailang ulit si Tia Sabel bago tumitig kay Trixie. Baka sa mukha nito ang hindi maisatinig na mga katanungan. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya ngayon? Malabo pa sa sikat ng araw na muli niyang maibalik si Trixie kay Dominic. Paano na ang limpak na salapi na naibayad sa kanya ni Dominic? Nag-aalala siya na baka bawiin niya yon kapag hindi niya maibalik si Trixie sa bar. Gayunpaman, ayaw na niyang mangahas pang magsalita.
Wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang galit ni Dominic de la Fuente, kaysa magmatigas pa siya sa ama ni Trixie ngayon. Baka sa kalabuso ang bagsak nilang mag-ina kung hindi sila magpakumbaba. Kaya pala malayo ang loob niya kay Trixie dahil hindi niya naman pala kadugo ito. Kung ganoon, sino ang tunay na anak ng namayapa niyang kapatid? Nasaan ang bata? Pagkatapos sabihin in rider lahat ng gusto niyang sabihin kay Isabel, kaagad silang umalis ng presento para dalhin sa hospital sila Trixie at Francine. Kailangan magamot kaagad ang kanilang kalmot bago pa ma-impeksyon. Samantalang si Isabel at ang anak nitong si Berna kaagad na pinakawalan ng mga pulis. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya Sebastian, kaya swerte nila dahil hindi sila makukulong. Ano nga ba ang magiging laban nila sa isang mayamang pamilya? Sumama kayo sa amin. Gusto kayong makausap ng boss namin, kakalabas pa lang ng presento ng mag-inang Isabel nang salubungin kaagad sila ng mga kalalakihan. Lahat sila ay nakaitim ng kasuotan. Gusto man nilang pumalag pero wala silang magagawa. Sino nga ba ang makakataka sa isang Dominic de la Fuente? Sana makaligtas sila sa galit nito katulad ng pagkakaligtas nila sa galit ng pamilya ni Trixie.